sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Magandang hapon sa inyong lahat, mga taga-Palawan at maging sa mga kababayan ko sa buong universe. Welcome po tayong lahat sa programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong pandipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. Ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung guhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Baka sa bawat palalait sumaho. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Ano po mga kababayan ko, wala po tayong personalan, no? Trabaho lang at makakasama po ninyo ako, Don Robert Ramiro, sa lahat ng pagkakataon mula Lunes ho hanggang Biyernes, ano ho? At maghatid po tayo ng mga balita at maging paalala sa mga kababayan po natin na nagmamahal sa sambayanang Pilipino. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Bakit ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah, yeah, yeah. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Ba't ka kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Hindi ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng paayong ng iba, habang ako basang-basa sa ulan. Kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw ang trip ko, bakit kaya lagi niya akong sinusundan? Kung wala raw akong kwento, bakit pangalan ko ang kinukwento niya sa tanan? Okay, ang headlines po natin ngayon, medyo marami ho tayong pag-uusapan. Ito ay depende sa magiging takbo ng ating oras sa pagtalakay sa mga isyu ngayong umaga, ngayong hapon. Okay, nagkaka-blunder ka na ha. Ito ha, yung ating headlines, mga retired generals. Pinayuhan si Senador Bato de la Rosa na huwag kang sumuko. Okay, ano ha? At susundan ho natin yung panibago na namang pagbabanta, yung kodita dyan sa Senado. At meron hong mga payag dito na kailangan ho mag-expect po tayo ng fireworks. So, firework, ibig sabihin na talagang lumalagablab na naman itong issue naman ng panibagong kodita naman. At mukhang aagawin naman dito kay incumbent Senate President Alan Peter Cayetano, no? Hindi na tumigil itong mga ito dito sa Senado. Sirang-sira na ho yung mga rito, yung mga senador dito. Piling-pili na lang dito ang pinagtitiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Ang lahat dito, mga siraulo na yata Ano ho? Hindi na nasiyahan doon sa kasalukuyang mga pinuno dyan ho sa yung nagpapatakbo ng Senado. Kundi gusto talaga nilang gusto talaga nilang magkakaroon ng bahagi dyan sa Senado. Ano ho? At yun ho, iba pa ay susunod ho natin yung impeachment court, sapagkat meron na ho mga lumilitaw na pagpaplano na magkakaroon di umano ng Noel yan. Ibig sabihin, wala nang eleksyon ho, sa sunod na 2028, sapagkat magkakaroon daw di umano
ng extension ng 3 taon pa kapag ka na ika nga ay nagtagumpay ang grupong ito ay magkakaroon ng Constitutional Assembly CONAS. Ano? Yan o. Yan o ang magiging ang headlines po natin mga kababayan ko, no? At yan ay subaybayan po ninyo, ano? Subaybayan po ninyo. Sapagkat ika nga ay umaatikaw itong ating mga headlines. Sa maling galaw, baduy ka, kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung kulang nakikikain sa plato. Ingit ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng payong ng iba. Habang ako basang-basa sa ulan, kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Okay mga kababayan ko ay tuloy-tuloy na tayo ano sapagkat patuloy hong umiikot ho ay yung mga retired general ay ika nga ay pinayuhan itong tinatawag nilang fugitive sapagkat hindi naman daw ho ito hindi naman nakarapat-dapat na tawagin itong fugitive itong si Senador Bato de la Rosa, no? Ito hong tangka na naman, ito naman hong mga retired general ho ay nagtangka po silang payuhan. Itong dati nilang, yung kanilang mga kasamahan, ika nga kamista, sa Philippine National Police, na ika nga ay meron din ho mga pasaring ito mga retired general. Sapagkat ho patuloy na umiikot ang usapin kaugnay sa umunoy posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sapagkat meron pa hong nakapindin na mga legal na usapin ho dyan sa International Criminal Court o ICC. Sapagkat meron hong mga haka-haka mga kababayan ko na lumutang yung iba't ibang mga komento hindi lamang sa lalong-lalo na dito sa social media mga kababayan. At ito naman po ay nanggagaling sa mga retiradong general na dating opisyal ng gobyerno na ito ho ay tungkol sa umunoy pagmamadali ng pagpapatupad ng hakbang laban ho dito kay senador para nga ito ay hulihin. Ano ho? Ito ho ang naging paninindigan niya, tandang-tanda ko pa, paninindigan ni Senador Bato de la Rosa. Na hindi ho siya pasasakop sa dayuhang korte kundi dito lamang sa Pilipinas. Kaya nga ho umawit ito ng yung kaninong PMA hymns, yung kanilang awit. At yan ho ay palaban ho yan si Senador Bato de la Rosa. At tatandaan ho natin sa mga nagtatakang umaresto ho diyan kay Senador, basta't ang gamit ho ninyong arrest warrant ay nanggagaling sa ICC, ay aasahan ho ninyong hindi ho niya kikilalanin yan. Maliban na lamang pagka yan ho ay inisyo ng Philippine courts. At nagbigay rin ng komento itong si retired Marine General Orlando De Leon sa kanyang kabaro na kung saan ay kanya hong pinasaringan ho itong mga arresting officer, lalong-lalo na yung mga sa NBI na kung sa Bicol niya sapagkat Bicolano itong si General De Leon kung sa Bicol umano magtatago si General De La Rosa ay ika nga ay kailangan itong palitan yung kanyang pangalan para hindi ho siya makilala. Halimbawa Bato, Utab na lang, Utab. Nasaan ba si Utab? Pag binaliktad mo Bato, di ba?
kailangan daw niya ay iba mag-alias ng kanyang pangalan. Sapagkat kapag ika nga ay sabi ni General De Leon, kapag yan ay pumunta niya sa Bicol at yan ho siya magtatago, hindi ho siya makikilala. Mahirapan niya siyang makilala nitong mga tauhan ni NBI Director Melvin Matibag. Ano ho? Director Matibag. Yan ho, ito si mahusay mag-disguise itong mga ito. Meron ho course ho yan sa PMA kung paano sila paano sila magsagawa ng disguise at paano sila makatakas sa kanilang mga kalaban. Ano ho? Eto. Ang sabi ho, huwag kang susuko. Andito na mi, huwag kang susuko. Sayang lang daw ho, kapag kay supuko, sayang lang yung itinuro sa iyo. Noong summer camp, may summer camp po yun kami na dumaan din ho din summer camp on escape and evasion. Ito naman ho ay sabi naman dito nung isang general din yata itong nagsabi dito. Si General Augusto Marquez Jr. na naghikayat niya dito na huwag siyang sumuko. At yung pahayag nitong si General Marquez ay ito ho ay patungkol sa kanyang kabaro na si General de la Rosa. Huwag kang susuko, Mateng! Gayahin mo yung pagtago. Yung pagtago mo, yung ginawa mong pagtago nung ikaw ay plebo. Na nung kayo ay plebo pa sa mga upper, yung mga upper class ninyo na naghahanap sa iyo. Sabado yata yun Sabado daw yun Yun. Sapagkat nauna na kasing sinabi ni Senador Bato de la Rosa na nanindigan siya ng hindi talaga siya. Hindi talaga siya padadala doon sa bansang Netherlands, doon sa The Hague. Dahil lamang sa yung pag-uusig sa kanya ay hindi naman talagang pag-uusig na yung krimen, kundi yung pag-uusig ay may kinalaman sa politika. Sige nga. Ito ho, meron pa hong nakabinbin na usapin sa Supreme Court itong sapagkat ginagamit ho ni Senador Bato yung mga legal courses dyan ho sa Korte Suprema at para ay maipalabas yung tunay, yung lehitimo na warrant of arrest na siya ho ngayong pinag-uusapan online, lalong-lalo na dyan ho sa social media Isa ho yan sa hanggang ngayon, hindi mamatay-matay paano naman kasi itong mga leader natin, lalong-lalo na dyan yung mga nagpapatupad ng batas o dyan sa NBI. Atat na talagang mahuli itong si itong pang sa DILG. At yung meron pa hong 5 senador ho din meron pa hong 5 senador na nag-iingganyo talaga kay Senador Bato de la Rosa. Magkakabaro itong mga ito dito sa Senado. Pero itong 5 ito talaga namang gustong-gusto na nilang pinasusuko itong si Senador Bato sa ICC. Ito dito may mga pa dito yung mga kasama niya dito may mga abogado. Pero yung mga abogado ito mukhang ang pag-iintindi nila sa batas kumbaga
kumbaga sa pag-intindi, kumbaga nakapokus lang sila sa isang direksyon. Hindi na sila nag-iisip, meron pa bang legal na mga remedyo ito? Meron pa bang mga batas na dapat na isaalang-alang? Hindi na sila nag-aaral niyan, basta nakapokus, basta ICC na, wala nang anong batas-batas diyan. Kaya nauso sa atin yung bend the law eh. Change the law. Yung mga abogado, marami hong matitinong mga abogado, pero marami rin ng mga siraulong abogado. Kasi pagka nahaluan ho kasi ng politika yan, pagiging abogado mo, wala ka nang maasahang katwiran na panghahawakan mo ng matuwid. Sino-sino ho yung mga limang baka sabihin ninyo, nagbibintang ho tayo dito kung sino-sino sinasabi na, 5 senador. Nakasamahan ni Senador Bato. Sino-sino ho yung mga yan na nag-iinganyo talaga na pinasusuko itong si Senador Bato de la Rosa dyan ho sa ICC. Isa-isahin ho natin. Unang-una ho dyan. Yung dating Senate President. Si Senate President Tito Soto. Talong niya kita, Senate President, bakit gustong-gusto nyo na ipatapon itong si Senador Bato de la Rosa na dalhin doon sa The Hague, Netherlands? Iiwan ko ang tanong na yan. At susundan ho natin pangangalanan itong dating Blue Ribbon Committee. Si Senador Ping Lacson, ganun din ang tanong ko sa iyo, Senador Ping. Bakit gustong-gusto ho ninyo? Dahil ho ba dyan sa warrant of arrest ng ICC? Hindi ho yun. Sa tingin ho ba ninyo, maniniwala sa inyo at sambayan ng Pilipino? Kung yun ang katwiran ninyo, yung warrant of arrest ng ICC? Gawin natin pangatlo, sino yun? Abogado nito eh. Wow, dagat. Sino ba nga ba? Si Senador Kiko Pangilinan. Abogado ho ito. Pero tingnan ho naman ninyong paninindigan. Ang Supreme Court na mismo nagsasabi, meron pang mga legal remedies na kailangan na ma-exhaust. Ika nga ay magawa nitong si Senador. Bakit nagba-atat kayong ipatapon kagad itong si Senador de la Rosa sa ICC, samantalang meron pa namang mga nakabinbin na dapat na asikasuhin dito sa korte natin sa ating bansa. Anong dahilan? Mamaya isa-isahin ko sa inyo yan ang dahilan. Kasi nga meron nang nagsabi nga si Senadora Aimee, Noel, ano ibig sabihin ng Noel? No election sa 2031. Advance mag-isip, Okay. Sundan natin. Yun daw magandang dilag. Na matalino din. Si Senadora, sino bang magaganda rin si Senadora Risa Hontiveros. Nakarating pa ito si Senadora Risa doon sa Sibuyan Romblon doon sa kasagsagan ng rally ng mga anti-mining na yung kumpanya na magmimina dyan yung Altai Philippines, na pag-aari ng pamilya Gatchalian, nagkakaanuhan diyan, nagkakatulakan yung kanilang itinulak na sumadsa doon sa medyo malalim na medyo slope na bahagi ng lupa, habang hinaharang niya yung isang 6-wheeler ba yun, dump truck. Ano na ngayon Siya na ngayon ang mayor diyan. Antay-huyan. Si Mayor Nanding, Mayor Nanding Marin, kumusta na kayo? Tuloy-tuloy ho yung barikada. Yung mga kamag-anak ko diyan sa San Fernando, magkakaiba yung kanilang paninindigan.
At tayo, neutral lang ho tayo. Tayo ho'y daluyan ng mga impormasyon ho din ano ho, mga kaibigan. At ano masasabi mo diyan na masasabi mo diyan na Barangay Captain Greg Villanueva. Anti-mining dito si Kuyang Greg eh. Yung Barangay Captain diyan sa Barangay Danau sa kay Jukan Romblon. Kumusta na kayo Susunod natin si Bob Aquino. Ilan na ba kayo? Si Tito Soto, Ting Lacson, pangatlo si Kiko, pang-apat si Risa, panglima si Senador Bob Aquino. Ito ho ang nagsusulong ng isang resolusyon na humihimo kay Senador Bato de la Rosa na kusang humarap sa International Criminal Court dahil ho dyan sa kontrobersya na kanyang kinaharap. Meron pa nga ho naman, pambihira naman tumalimang senador na ito bakit pa naman ho kayo atat na gusto niyo kaagad na extradite ba yan? I-extradite nyo ba yan o ipakikidnap na rin? I-extradite ba yan? Pag hindi extradite, ang kasunod, kidnap ni kidnap. Okay. Bakit nga ho ba? Ano ho ang dahilan? Kung bakit gustong-gusto nyo na ho yung dyan? Sabi ho ninyo para ika nga yung accountability, yung pananagutan niya daw. Depende ho yan sa proseso ng batas. Kaya tinalakay na ho natin yung warrant of arrest na dala-dala ni dating Senador Trillanes. Nagpapala itong si Senador Trillanes. Senador ba to? Wag ka raw, pag natutulog ka, wag mong ipipik yung dalawa mong mata. Baka mamaya nasa tabi mo na yung aaresto sa'yo. Kaya mag-iingat-ingat ka, sabi ni Trillanes. Paalala lang sa'yo ba to? Senador, at ipaalala din ni Senador yung mga general, yung dalawang general, si General De Leon at saka si General Martis Jr. Huwag ka sumuko! Sige. Ito si nagpalabas yung Philippine National Police magiang ang DICT na i-monitor na daw yung mga nagpapakalat ng fake news. Pinomonitor kayo para kayo kasuhan. Eto ngayon, umentra na itong si NBI Director. Umentra. Anong kanyang entrada? Wala pa raw sa legal na basihan na yun para kanilang ay direktang kumprontahin itong yung mga troll farm. Naku, madadali ho dito yung troll farm ni Pangulong Marcos Jr. Ang dami nito, swelduhan ho yan. Binulgar na ho yan ni Congressman Paulo Marcoleta. At mismo, yung interview mismo ni Jose Claire Castro doon sa mga binabayaran nilang mga troll. Pagka meron 7,000, pagka ikaw nga nag-trending 5,000, kapag ka nga dumami ang likes mo, 500 mga likes mo, abay malaki-laki din ho mga bayaran din Kailangan kita mo yung isang vlogger ho doon na nakabase sa Canada. Yung maraming pag nagmura, kung murahin niya yung iglesia noon sa rally noon diyan sa Luneta, ay talaga naman karimari-marim nasaan ang ho ngayon? Wala, tahimik na. Nabayaran kaya yun? Tahimik na, wala na o kaya naman baka naman na-restrict na yung kanyang account ni Mama Meta. Eto ngayon. Tuloy ho tayo. Nabanggit na ho natin yung yung 5 senador, kung bakit yung layunin ninyo dapat kagad ma-extradite itong si De La Rosa. Meron pa naman hong mga remedial na paraan para may pagtanggol ni De La Rosa yung kanyang sarili
laban ho dyan sa ICC warrant, sapagkat hindi naman hulingid sa inyo, nagkaroon ho ng takbuhan dyan, habulan dyan ho sa Senado, nung dyan ho nag-umpisa yung gulo sa Senado, nung pumasok itong sina Trillanes at yung NBI, dyan ho nag-umpisa, lumalaho, at dinidepensahan ngayon ng mga senador, dyan sa, dyan ho sa Senate na kaya ho magkakaroon ng panibagong kodita na kanilang ipinupustura itong si Senador Win Gatchalian para di umano ibangon na muli ang dignidad, ibangon na muli ang dignidad ng alin? Ibangon na muli ang dignidad ng alin? Ng Senado. Alam niyo mga kaibigan ko, minamahal, mga kababayan ko, ang Senado may dignidad ho yan. Hindi ho yan mawawalan ng dignidad ang Senado, tandaan ho ninyo yan. Sino ho ang walang dignidad dyan? Yung mga senador. Yung mga senador na magugulo. Yan ho, ang walang dignidad. Yung mga kayo ho, yung mga pasimuno dyan sa pagkabahabahagi. Yung iba dyan kasi, kaya nagkagalait di natats, kumbaga nasaling yung kanilang ego yung isang abogado dyan, pagsabihan nyo na, lowest rank yan Pero nung hindi kayo tantanan sa kasasagot sa inyong mga argumento, kayo din ang napipikon. Mapikunin kayo. Kung ano-ano na lang binabato ninyong personal na pag-aglahi na yan. Pero hindi ho nagre-react yung isa palibhasa yung isa, naninindigan doon sa katwiran. Samantalang yung iba naninindigan sa kalahating katwiran. Yun. At hindi naman ho natin itong, bagaman nga po, pinayuhan na nga ito ng mga retiradong general, mga kababayan ko, hindi ho natin matatawaran matatawaran yung credential naman itong si Senador Bato. Bukod sa yan, alam mo naman natin, PMA yan. Yan ho ay graduate ng PMA Sinagtala 86. Hindi ho yan. Suportado ho yun ng kanyang mga kamista, Yang sa Philippine Military Academy Sinagtala class of 1986. Panahon po ng People's Revolution ho ito panahon ni dating President Corazon Aquino. At yung kanyang mga kabaro suportado ho dito. Sasabihin, tinatakot nyo pa na kapag kinakanlong nyo si Senador Bato, kasama kayo sa makakasuhan. Hindi ho ba? Trabaho lang, walang personalan. Kami ho, daluyan ng impormasyon ho dito, mga kaibigan ko at mga kababayan, ito, giniit ho talaga ng grupo na naniniwala sa kredibilidad nitong si Senador Bato de la Rosa. Hindi lamang po sa pagiging pulis, pagiging opisyal, maging sa batas ng Republika ng ating bansa. Republika ng Pilipinas. Ito ho ay, law-abiding citizen ho ito. Ito sa mga military ho. Do not follow order na hindi tama. Huwag ho kayo, pero hindi rin kasi maiwasan yan mga kababayan ko. Kasi meron kasing muto ho dyan, hindi ko sinasabi kasali ko. Wala na ho ako ron. Obey first before you complain. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Yan ho ang muto ho dyan.
Kahit na yan, tinuturo ngayon sa, iwan ko lang ba kung may babalik pa yung Citizens Army Training na dating ROTC, Reserve Officer Training Course. Yan. Okay. Sapagkat habang lumalalim ho yung usapin ho dyan sa ICC na yan, at yun ho, controversial ho dyan sa Senado, mga kaibigan ko. Lumawak ho kasi mas lalong lumawak po yung paggalaw ng mga dating opisyal o mga military, mga retired officers, at maging yung magpasat mga military ng mga retired na. Mas lumawak yung kanilang paggalaw sapagkat hayagang ho sinasabi ng mga opisyal, ng mga retiradong opisyal na talamak na talaga ang pambababoy ng mga nasa poder ngayon ang batas ng ating bansa. Libre na ho ngayon ang magnakaw at kakasuhan na rin ho ngayon ang nagsasabi ng totoo. Pero hindi ho kayo makakaiwasan kung nababayaran ho ninyo yung mga paid na mga media. Ako, sinubukan ho ko Sinubukan na ho ako bayaran 200,000. Pero hindi ko kinagat yun. Pakakain ko sa mga pamilya ko. Hindi ho ako, wala ho akong marangyang bahay ni sasakyan Sa akin, e-bike lang ho sasakyan ko Bisikleta Ayaw ko rin naman ho ay kahiya ako ng aking mga anak na yung kanilang tatay i-corrupt. Hindi ho. Bibigyan ka 1,000. Ito, meron akong press release dito. 3 beses mo yan i-ere, Itong 1,000. Hindi ho namin ugali yung ganyan. Kami ho, naturuan ho dyan sa Eagle Broadcasting Corporation sa Net25. Napakahigpit. Dyan ho ako galing napakahigpit. Hindi ako marunong mag-PR PPR ka para ika nga yung tinatawag niyang magro-rubing ka. Rurubing ka doon sa mga istasyon ng pulis. Para ika nga hanapin mo kagad yung station commander. Nandyan ba si Hepe? Pag sinabi ng pulis, andyan. Aakyat, pwede ako aakyat. Magkukortisi ko lang. Anong layunin? Bula-bula rito, bula-bula ron. Hindi ho yun aalis dun sa kinauupan hanggat hindi ho. Wala pong sumasayad dun sa kanyang palad. Totoo ba o hindi? Kayong mga reporter. Totoo ba o hindi? Yung mga nagro-rubing. Huwag din nyo akong bulahin. Naging member din naman ako ng mga press corps dyan sa Quezon City Press Corps. Quezon City Press Corps sa City Hall at yan sa Quezon City Police District Press Corps. Panahon pa yun ni Eli Makaspak. Namayapang Eli Makaspak. Yan, buhay na buhay pa si na mama Yan, sinong mama? Erwin Corpus na direktor ngayon ng National Press Club. Sina Julie Singh, yan, si Gas Abilgas, ng Sukho. Yan, mga kasabahan ko, never ho ako tumanggap. Never ho ako tumanggap at nagpabayad. Kabawal-bawalan ho sa amin yan. Nang dahil diyan para lang sirain mo yung pagkatao ng isang tao na wala ka namang kinalaman, wala ka namang atraso sa kanya. At yan, bangayan nung magkabilang panig, gagawin kang martilyo. Gagawin kang sangkalan. Sige, pukpukin mo siya dito. Saan ang konsensya mo? Dito sa gobyerno, dami walang konsensya, no? Dito lang sa Senado. Ay, yung mga mangungudita dyan.
Oh, kukulitan na naman kayo. Ha? Nasaan na nga kayo? Sabi nga mag-e-expect daw tayo ng fireworks. Teka. Tingnan ko nga natin ito. Oh, ito susunod ko na. Mag-e-expect daw ng fireworks. Oh, sapagkat, babasahin ko dito Sapagkat noon pa man nung mga nakaraan nating mga pagtalakay, mga kababayan ko at mga kaibigan, nagbabala na kasi, huwag na ninyong itatanggi huwag na kayong tumanggi dyan. Kayo mga binanggit ko na nung una, yung 5, nabanggit ko na huwag na kayong tumanggi. Sapagkat nagbabala si Senador Panfilo Lacson na mayroon umanong panibagong Senate leadership kudeta. Ito ay magkakaroon daw di umano ng panibago namang liderato sa mataas na kapulungan. Hindi na kayo nagsawa. Ang tanong ko nga sa inyo, matanong ko nga kayo isa-isa. Ako ay ordinaryong mamamayan. Kayo ay kumbaga kayo ay mga mga dalubhasa na dyan. At pinagtiwalaan kayo namin. Ginamit nyo kami para kayo ay maluklok diyan. Ang tanong ko lang kayo hinahamon ko dito isa-isa ko kayong hinahamon. Sumagot kayo kung gusto ninyo. Kung hindi kayo sumagot, aminin nyo na. Yun bang pagpapalit ninyo ng liderato? Yun bang pagpapalit ninyo dyan ng liderato sa kapulungan? Pangilan na ba yan? Una kay Chis Escudero. Pangalawa dyan kay Senador Marcoleta. Andito naman kayo, Senador Tito at Lacson. Ngayon kay Alan Peter Cayetano na. Tapos ito pa meron pang kasunod? Ang tanong ko sa inyo ito, nakakatulong ba ang pagpapalit ng agenda para ay maibsan, magkaroon man lang ng pagbabago o kaya mayroong resolusyon o ma-resolve ang krisis sa ating bansa? Magkano na ang utang ng Pilipinas? Ngayon, magkano na ang utang? Magkano? Mag-research tayo. Ang pagkakaintindi ko, ang utang na ng Pilipinas ngayon, 18.16 trillion. Sige nga, yung pagpapalit-palit pa ninyo, makakatulong ba yan para maibsan yung krisis? Yun mga naglulugaw na lamang, isang beses na lamang kumain ng kanilang pagkain, yung isang pamilyang mahirap. Natutugunan ba ninyo yan? Pagaman meron yung talagang yung ayuda-ayuda na yan. Yan hindi pang habang buhay. Hindi pang matagal, panandalian lang yan